Pagdating sa inline 4 400cc sport bike, andyan ang ZX4RR na Kawi. Walang duda. Woo! Pero mukhang may tatapat sa 4R dahil ito ang Cove 450RR. Masubukan. Sino bang may ayaw sa inline 4? Dude, sweet child of mine sa pandinig. Bagong brand galing sa isang Chinese manufacturer under Bristol Motorcycles. Pero susugal mo ba ang hard-earned money mo para sa inline 4? Gumagamit ng 443cc displacement, naka-liquid-cooled 4-stroke, 4-cylinder double overhead cam na may lakas na 70 horsepower at 13,000 RPM at 39 Nm of torque at 10,500 RPM. Fuel tank capacity is 14 liters, 165. Ang curb weight by far ang pinakamagaan na inline 4 na masusubukan ko at mabibili nyo to date for an SRP of 388,000 pesos. Right in front of you guys is the Cove 450 in standard. Hindi po ito yung Pro. Black fairing sa gilid na may gray tank at dito sa may tail section. Also dito sa may cowling sa baba. Sabay mo pa ng white and red stickers. Ang ganda ng blending. Ito lang part na to medyo pinilit lang. Dapat isang buong Cove sticker na lang yung nilagay dito. Kailangan ko maging seryoso sa inyo guys. Unang tingin, mukha siyang 150cc sa liit. Ano kaya magiging itsura ko mamaya dito? Steel frame na may kanipisan. Mukhang gagawin nilang lahat para mapagaan lang yung motor. Ano ba ito? Bakal ba ito? Ay, hindi. Plastic cover. Alam niyo, kung titignan niyo sa side yung motor, mukha siyang Daytona para sa akin. Yung lumang Daytona, hindi na yung bago. Fully furred bike, of course, dahil sport bike to. At nilagyan nila by stock ng winglet. May kaliitan to. I'm not really sure kung may ma-accumulate kayong downforce dito in certain speed. Pero mukhang wala. For aesthetic lang tong winglet niya. Malapad-lapad na upuan. At medyo modulas na leather yung ginamit sa kanya. Dalawang pirasong upuan na may kataasan ng pillion seat. Medyo nabibitin lang ako sa tail section niya. Masyado kasing maliit tong pillion seat. By the way, meron kayong hawakan dito kapag ayusin nyo yung bike in parking. Pero lapad niya sporty hulmahan ang ginawa nila dito sa likod na may ganitong butas. Nice. At least meron din hawakan yung mga backride nyo. For the front end, meron kayong twin beam daytime running light. Ganda ng itsura niya. Dalawang stripes. At LED headlight. Ito yung ilaw. Hindi siya automatic. Yan ang itsura niya. Alam nyo, yung itsura ng headlight niya, kamukha nung headlight ng ZX-10R ko. Also, meron din similarity sa mga naunang Ducati Panigale. Parang ganun Meron din kayong ram air intake dito sa gitna, which is a good thing, especially in high speed, may power gain kayo ng bahagya. Mataas na clear windscreen. Gusto ko yung ginawa nilang idea na ginawa nilang GP windshield tong 450RR. Tsaka ito, plus pogi points to para sa akin. Yung itsura ng mirrors niya. Foldable to. So, kung gusto nyo mag-squeeze sa traffic at mukhang alanganin, fold nyo lang to. Yan, okay na. Also, kapag mag-registra kayo, lambot Integrated na rin ang turning light nyo sa mga mirror. Ayan, mukha na siyang mirror ng mga middleweight super sport o sa mga pang-liter bike. Nice, no? Tignan natin. So, kung kakaliwa kayo, ayan, ganyan sura niya. Kanan. Tingkad din, no? LED turning light. Para sa adjustment ng mirror, madali lang ba? Magaspang lang yung feeling. Hindi siya smooth. For our tail light, nice, ang ganda ng taillight nito. Ang lakas mga euro ng LED taillight Dalawang linya lang magkabilaan. At para naman sa turning light dito sa likod, honestly, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng turning light. Ang kapal masyado. Pero hindi siya wiggly Sakaling mahagip to ng mga naglalakad, hindi siya ganun kadaling mabali. For the dash, ginamitan nila ng LCD display na hindi ako masyadong fan. Masyado siyang basic
kumpara sa ibang mga competitor niya. Pero guys, this is the standard version. I think mas maganda sa 450RR Pro. Alam ko doon naka-TFT na kayo eh. Pero dito muna tayo sa standard. Meron tayong clock sa upper left. Riding mode sa upper right. Teka, meron tayong riding modes? Oh, so meron tayong Eco at Sport. Tachometer and speedometer. Sa kaliwa naman ay ating coolant temperature. Sa kanan ang ating fuel indicator. Trip meter sa lower left. At ABS at kung ano-ano icons dito sa baba. Meron tayong dalawang button dito eh. Select and set. So pag pinindot natin itong select, which is, by the way, meron tayong traction control dito sa bike. So dito natin pwede makita ang odometer ng bike. Trip meter. Dalawa lang pala. So that's it for our dash. Napakasimple lang. For our triple clamp, ganito po ang itsura niya. Ating fancy. Wala masyadong kaartihan. At ito ang itsura ng susi natin. Naka-clip-ons yung bike. Nasa ilalim ng clamp. To the right handlebar, makikita natin ang kill switch. Mode button. At meron kayong option kung gusto nyo patayin yung headlight nyo. Kung gusto nyo buksan lang yung daytime running light nyo. Hindi po automatic yung headlight natin. Pero kung tatanungin nyo, much better kung lagi naka-on yung headlight nyo. Kahit maaraw pa. Siguro extra visibility na rin kapag nasa daan kayo. And ignition switch. Ito gusto ko yung throttle rubber na ginamit nila. Pang sport bike talaga. Grippy and medyo sticky. Ramdam mo yung mga maliliit na ipin niya. And adjustable ang brake lever. Ang sulat dito, hangte. Tsaka gusto ko yung ginawa nila sa brake reservoir. To the left handlebar, makikita natin ang passing light, high beam and low beam, hazard button, turning lights, at busina. Di po adjustable ang brake lever. Pagdating dito sa mga switches niya, mukhang tinipid tong part na to. Hindi ko gusto yung plastic na ginamit sa kanya. Naka-slipper clutch po ang bike, so expect sobrang lambot ng clutch lever natin. Ayan, yung liliit check. Ayan po siya, lambot. Sa gearing, malalaman natin mamaya. Tsaka meron din tayong charging port sa kanan ng dash. Ayan o. So may option kayo kung gusto nyo ng Type-C or ng USB. Tsaka secured naman yung cover niya. Sakaling naulan at nagka-carwash kayo, at least hindi siya mapasukan ng tubig. 41mm upside down fork na hindi adjustable at Yuan ang brand. Okay. And dual disc with 4-piston opposed calipers na hangte ang brand. Dito ako nagulat eh oh. Laki ng radiator. Payo ko lang kung kuha kayo ng Cove 450RR, lagyan nyo agad ng radiator guard kasi sobrang laki nito. Parang sa mga talsik ng malilit na bato, baka mabungi yung mga fins. 4-cylinder, 1, 2, 3, 4. Kung gusto nyo i-check ang coolant level at gusto nyo mag-top up, nandito yung location ng coolant nyo. Side glass, asan ka? Ayan, nandito siya sa loob. At naka-underbelly exhaust ang motor na to. Expect madalas nating makikita ang mga underbelly exhaust dahil sa Euro 5 compliant ngayon. And also weight reduction na rin. Kaya ganito na lang kagaan yung motor eh. Monoshock suspension sa likod na adjustable po ang preload. Yes, masyado lang kita internal dito. Siguro mas maganda kung maglilinis kayo, huwag nyo masyadong itutok yung pressure washer dito para hindi lang magka-problema. Metal foot pegs na manipis. And also metal pillion foot peg. And for the braking system sa rear, gumagamit ng single piston. Ewan ko, walang brand yung caliper. Na by the way, meron kayong ABS harap at likod. Kalimutan ko i-mention kanina. Asan ba yung ABS harap? Sa kaliwa. 17 inches alloy wheel na magandang pagkahulma ng spokes. Alam niyo, dito sa pito niya, siguro mas maganda kung ang nilagay nila yung nakatiklop para madali kayo maghangin. Pakita ko sa inyo dito sa motor ko. Ayun o, yung ganito. Less hassle to eh, lalo na kapag papahakin kayo sa mga gasoline station, yung mga mahabang bakal. So hindi na kayo mahihirapan, salpak na lang. Pero I think may nabibili ng mga aftermarket doon, so kung gusto nyo magpa-install ng ganun, pwede rin naman. And for this stock tire, gumagamit ng CST Ride Migra S1. 160x60 dito sa likod. At 120x70 naman sa harap. Dito naman sa kaliwa ng bike, yung shifter niya masyado siyang manipis para sa akin. At sa ilalim naman ng upuan, mayroon tayong susian dito sa left side ng motor. Tanggalin natin. Anong unang aangat? Main seat o pillion seat? Ano ba? Ano ba? Slide ka ba? Hindi. Pinipigilan ako ng hawakan. Nakafix yung hawakan. Okay. So itong hawakan na to, hindi po siya kasama doon sa pillion seat. Para tuloy may nakaharang dito. Or zero nyo, pwede nyo ilagay dyan. Pag ibabalik naman, ano ba, pinapahirapan ako ng motor na to. Oh, come on. Sa main seat, yes, meron kayong tornilyo dito. Hindi na natin tatanggalin kasi komplikado. Mukhang yun lang para sa familiarization. Punta na tayo sa unang upo. Excited ako sa inline 4 nito eh. First ride sa Cove 450RR. Ang liit ng motor. Alam niyo upon research, nalaman ko na this is not your ordinary Chinese brand. Dahil sa kung saan saang bansa binibenta ang Cove. Mamaya malaman natin kung pasok ba sa palasa natin ang 450RR. Unang tingin, mukha siyang 150 to 200cc.
Ganun po siya kaliit. Ang baba ng seat height. Pero ang ganda ng itsura niya, ha? Alright, mga cutie pies. Unang upo. Tignan nyo kung gaano kabend yung Nico. Ganun po siya kababa. Alright, so our seat height is 780mm. I'm 6 flat, 83 kilograms. At ganito ang tindiga ko sa bike. Ito ang riding position ko. At anong masasabi niya? Well, sa ganitong ergo, masabi kong slightly bent forward siya, pero hindi siya ganun ka-aggressive tulad ng ibang sport bike. Ganda na itsura ng tangke. Manipis tong part na to dahil dun sa turning light niya and sa windscreen. Para talaga tayo nasa track bike. Ayoko talaga yung dash natin. Anyway, balita ko mas maganda daw sa Pro. Oh, wow. Inline 4. Yun nga lang, tahimik ng stock exhaust nito. Mukhang okay na tayo sa setup natin. Tara na. Ang awkward ng pakiramdam ko dito sa bike. Please, tayo pupunta. Diretso tayo. Sinabi ko ba kanina na hindi masyadong sub-sub ang bike? Well, reason yun dahil sub-sub pala itong motor na to. Ba na yung pakiramdam kapag running na kayo eh. Itong riding position natin, masabi kong medyo R3 sub-sub. Ganon po siya. Hindi siya yung Ninja 500 sub-sub. Ergo is too aggressive during long trips. Asahan nyo na sasakit ang katawan nyo, lalo na yung likod nyo. Dude, sobrang gaan ng motor. Yung kamay natin medyo tukod. Ayan, dahil mababa yung clip-ons natin. And for our foot pegs, nakapapasok yung paa natin. Isa na siguro to sa mga manifest na big bike na nahawakan ko, dahil kung gaano na lang kalapit yung paa ko sa isa't isa. I mean, kung aapak tayo sa foot peg, every time na pinapasok ko yung paa malapit sa heel guard, sobrang unti na lang yung agwat ng dalawang paa ko. Ganun po siya kanipis. Tsaka malaking room ng paa natin para sa footrest niya. So every time na papasok tayo sa corner, mas madali. Gaan. Alaminig sa inyo, ito na siguro ang pinakamagaan na inline four na hawakan ko. Tsaka nipis niya lang eh, so ang daling iwas-iwas ng body position niya eh. Pero kung meron man akong pinaka-paborito dito sa bike, yun ay kung paano na lang tumunog ang 450RR. Dude! Ang sarap sa tenga. Stock exhaust lang to pero appreciated ko yung tunog niya eh. Parang jet. And also kailangan natin bigyan ng credit kung gaano kay smooth ang response ng makina in mid to high RPM. Technically, ang mga inline 4 smooth talaga yung mga yan, pero hindi lahat. Meron ako isang motor sa garay na inline 4 din, pero every time na nasa peak na yung RPM nya, doon mo nararamdaman yung inig. Pero ito smooth lang eh. Sa second gear tayo, usually dito mararamdaman yung malakas na vibration. At subukan natin high RPM. Wala oh. Ganda tumunog nito. Kahit di akin yung bike, parang gusto ko salpa ka ng aftermarket exhaust to para lang gumanta palalo yung tunog niya eh. Okay. Dude, pakinggan nyo! Pero dahil inline 4 to, expect wala tong masyadong tulak in low RPM. Maramdaman mo yung power niya in mid RPM to high RPM. Kaya mataas yung mga rev nito yun. Tulad nito bago siya mag-grade line hanggang 14,000 RPM. Although ng bike is 550 km pa lang natatakbo, bagong bago pa. At nasa eco mode tayo. Hindi ko lang alam kung pag pumunta tayo sa sport mode yung bago ba.
Hindi ko lang masyado ma-distinguish kung may nabago sa performance, pero yung response ng throttle ay mas accurate sa sport mode. Alright, clutch lever natin dahil sa slipper clutch, sobrang lambot niya. And also yung gearing natin, malambot din. So kahit walang quick shifter ang bike, eh madali tayo makapagpalit ng gear kahit di tayo napiga sa clutch. Second gear tayo, hayahay lang yung kalawang kamay ko. Pasok sa third gear, fourth gear, fifth gear, rev match. Smooth, ganda ng tunog. So that's your 4-cylinder right there. Pagdating naman sa suspension, medyo matagtag siya para sa akin. Doon na-adjust naman yung preload nyo. Pwede nyo iset, depende sa weight nyo. Pero dito sa front suspension natin, hindi po adjustable to. Power brakes para sa akin, meron pang mas improve to. Amin ko hindi ko gusto yung response ng brake. Medyo magaspang yung pakiramdam niya. Pero I think kukuha kayo ng yung isang variant nito, yung Pro, na kay UAB 4X kayo and mas malaki yung caliper nyo. Also alam ko may steering damper kayo doon, may launch control, then meron pa yung lever card dito. Think na TFT display na rin yung Pro. Pero dahil sa mga additional tech spec, may additional lang presyo nya. Ay! Yung X4 ko, ano nangyari sa'yo? Yun yung supasok ang presyo ng bike. Para sa SRP nya, pumapalo to ng 388,000 pesos. I think may discount ata sila ang pagkakabasa ko. Mabibili nyo ngayon to 358,000. Hindi na masama. And kung gusto nyo ng Pro, I think mabibili nyo yun ng 418,000. Pero mabalik tayo sa presyo ng standard, 388,000 pesos. Kung ikukumpara mo siya sa ibang competitor niya na sabihin natin Kawasaki ZX4R na 499,000, isa pa yung CF Moto 500 SR Boom, mas mababa na onti ang presyo nun, 383,000 kung di ako nagkakamali. Para sa akin may kanya-kanya silang mga advantages eh. Kawasaki ZX4R subok na, Japanese bike na bulky, highly inspired sa ZX6R, sa ZX10R, at bike favorite ng karamihan. Dating naman sa CF Moto, iba rin siyang target dahil unique yung pagkakahulma sa kanya eh. Medyo retro looking yung motor na yun, pero sporty ergo. At dito naman sa Cove 450RR, para sa akin ang biggest advantage nito ay kung gaano na lang kagaan yung bike. 165 kilograms. Dude, napakagaan nun para sa displacement niya considering inline 4 yung bike. Para sa kanyang windscreen, dahil 400 lang to, may kaliitan siya. Kung makakita kayo ng mas mataas na windscreen or double bubble windscreen, mas maganda. Alright, when it comes to engine heat, mainit yung bike. At kung gagamitin nyo naman to pang daily, siguro at first mahirapan kayo i-squeeze ang bike sa mga tight traffic, pero sanayan lang yan, eventually magiging manina lang sa inyo yun. At para naman sa fuel consumption, ang bike ay kumukonsumo ng 22 km per liter. Mga nasusubukan akong bike, same displacement pero 2-cylinder, halos ganun din ang consumption, pero dito sa bike hindi na rin masama. Lakas ng fan, no? Like and dislike dito sa bike. So yung gilid niya, actually mukha siyang Daytona. Medyo trying hard lang yung winglet niya. Yung harapan naman mukha siyang ZX series, pero mas lamang ang sabihin nating mga 2014, 2015 Panigale. May ram air intake sa gitna, which is nice. Mirrors, gusto ko yung itsura niya. Gusto ko yan. Tail section, what we don't like about the bike ay yung mga cheap parts na nilagay sa kanya. Hindi ko lang nagustuhan yung itsura ng display niya, yung LCD screen. Kung ikukumpara mo siya, kung itataboy mo siya sa ibang competitor niya, napag-iwanan siya doon. Also yung mga switches natin, makikita nyo gano'n siya tinipid. Calipers and suspension, medyo questionable. Pagdating naman sa makina, ito yung strength ng bike. Inline 4, maganda tumunog. Gusto ko yung response ng throttle. Gusto ko yung feeling ng bike. Ang problema, dahil new bike to, new engine, yung mga ganitong klaseng engine, talagang most of the time, piga akong piga. So dun sa part na yun, hindi natin sure kung kamusta ba ang makina natin the long run. Lalo na kung ipak na track nyo yung bike. Pero kung kayo yung rider na alam nyong mag-upgrade kayo sooner or later, at gusto nyo matuto ng manual bike, ng ganitong klaseng makina at pogi yung itsura nyo, dude, bakit hindi? Cove 450RR. Guys, this is Marcus. Siyang may-ari ng Cove 450RR. At 16 years old pa lang si Marcus.
Alam niyo, naalala ko nung 16 years old pa lang ako. Ang gusto ko lang, umupo sa likod ng tricycle. Pero siya, naka 450RR na inline 4 sport bike. Grabe, no? Marcus, bakit ito ang napili mo? Napili ko po yung Cove 450RR dahil sa una, yung seat height niya saktong-sakto sa akin. Anong height mo, Marcus? 5'7" po. Sige nga, upo ka nga. Patingin nga ako. Abay, yung nga, nasaktong-sakto lang. Bagay sa'yo. Pinaka magaan na inline 4, Kapag dadaan ka, papalingan yung mga tao, no? Ano ba, may license ka na, Marcus? student pa lang. Student. Kailan ang ano mo? Next year pa? Next Oo. year. At least next year, pag naka-antro ka na, pwede ka nang lumayo-layo gamit tong bike na to. Saan ba gusto pumunta? Sa cave ng tank. Kay Biak yan. Ano bang dream bike mo? Yung sa Honda po, CB1000, yung Fireblade. Fireblade, CBR. At least kapag tumalong ka ng ganong klaseng motor, may glimpse ka na kung ano bang pwedeng maging adjustment mo. Grabe, Fireblade dream bike mo. Kailan yan? Pag 18 mo na. At tindi, no? Shoutout kuya ko kay Kuya Mikael. Siya yung nag-recommend sa akin nito eh. Yung mga parents ko din dahil sinusupport nila ako sa mga passion ko. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Napakaganda ng bike mo. So that's our take dito sa bike. Kung kayo ang tatanungin, gagastos ka ba ng 388,000 para sa motor na to? Let me know in the comment section down below. Kaya mga Cutie-Pies, kung nakatulong tong video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Cutie-Pies, medyo palupog na ang araw. At see you sa next content.